Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! DPWH contractor Sara Diskaya, ginisa sa Senado. Umaming nagawaran ng ilang proyektong flood control ang construction firm nito. Pangulong Bongbong Marcos tinanggap ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Vince Dizon nanumpa na bilang bagong DPWH Secretary. Mahigit 600 milyong pisong hinihinalang shabu nasabat sa Zamboanga City. Miyembro ng KAFGU binaril ang isang panadero dahil sa away pag-ibig. At NBA guard Jeremy Linsanity Lin nagretiro na sa basketball. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects, ginisa sa Senado ang kontratistang si Sara Diskaya na umaming may ilang construction firm na nagawaran ng proyekto sa flood control ng DPWH. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Inamin ni Sara Diskaya, President ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corp, na siyam na kumpanya na kontraktor sa DPWH na may kinalaman sa flood control projects ang pagmamay-ari nito. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sinabi ni Diskaya na nagsimula ang pagiging kontraktor nito sa DPWH mula pa noong 2012. Tanong tuloy ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ilan bang kontrata ang nai-award sa kanyang kumpanya mula nitong 2022? Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Pero dahil aminado si Diskaya na siyam ang kumpanyang konektado sa kanya, hindi lamang sa Alpha and Omega ang mga proyektong naigawad. Sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491? 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only... Nanindigan si Diskaya na bagamat posibleng daan-daang proyekto ang nasungkit ng kanyang mga kumpanya, wala namang ghost project sa mga ito at may mga larawang magpapatunay na may mga proyektong araw silang ginawa. Ani pa ni Diskaya, marami sa kanya mga proyekto ang nasa Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod at Zamboanga. Kakilala rin daw nito ang mga district engineer ng Bulacan at Laguna. Naungkat din ang sinasabi ni Diskaya na nag-divest na ito sa mga kumpanya. Ibig sabihin, bumitaw na ito sa pamamahala. Pero Yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya. Okay? Doon sa St. Timothy,
Sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. Ipinagtataka naman ni Senate Minority Leader Tito Soto na may record na pala na minsang na blacklist ang kumpanya ni Diskaya pero nakapag-renew pa rin sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed. Inusisa naman ni Senador Risa Hontiveros kung maaari bang magpagamit ng lisensya ang isang kontratista para lumawak pa ang mga proyekto nito. Sagot naman na nagbitiw sa pwestong kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan, may posibilidad dito. Ralph Lopez para sa All TV News Channel 2. Simula na ngayong araw ang panunungkulan ni Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Secretary Manuel Bonoan matapos akuin ang pananagutan sa mga isyong kamakailang natuklasan sa DPWH. Narito ang report. Higit isang buwan matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon sa lahat ng flood control projects ng bansa at sunod-sunod na pagkakadiskubre ng palpak at kinurakot na proyekto kontra baha, lumakas ang panawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Manuel Bonoan bilang pinuno ng Department of Public Works and Highways. At nitong linggo, inanunsyo ng Presidential Communications Office na bumaba na sa pwesto si Bonoan, epektibo ngayong araw, September 1, 2025. Sa panayam ng media kay Pangulong Bongbong Marcos kanina umaga, sinabi nitong tinanggap niya ang resignation ni Bonoan dahil sa command responsibility. The reason, I think it was Secretary Bonoan who said that that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. So. Kasabay ng pag-anunsyo ng palasyo sa pag-alis sa pwesto ni Bonoan ay ang pagpili kay Transportation Secretary Vince Dizon bilang kapalit nito. Ayon sa Pangulo, bilib siya sa ipinakitang performance ni Dizon sa pamumuno sa DOTR. And why Vince Dizon? Because he's done a very good job sa DOTR, and I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Kanina umaga nanumpana sa Malacanang Palace si Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH, pati na ang magsisilbing acting secretary ng DOTR na si Undersecretary Giovanni Lopez. Humarap sa Malacanang press corps si Dizon para ipahayag ang marching order sa kanya ng Pangulo na linisin ng DPWH. Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Kaugnay niyan, magtatalaga ang Pangulo ng isang independent commission na mangunguna sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Sa ngayon, pinipili pa ng Pangulo ang mga taong bubuo sa independent body ng mga forensic investigator, lawyer at prosecutor. Ang grupo raw ang siyang magsusumite ng rekomendasyon sa Department of Justice o Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso. Sa mabilis na balita, sa Zamboanga City, 89 na kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang buy-bust operation.
at love triangle dahilan ng pamamaril ng miyembro ng KAFGU sa isang panadero. Detalye mula kay Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakonpiska ng Zamboanga City Police sa isang drug bypass operation sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City, Linggo kahapon. Nakilala ang mga suspect bilang sina Baser Sarail, residente ng probinsya ng Basilan, John Michael Mosquera at Adir Zarip Arajil na parehong residente ng Zamboanga City. May timbang itong 89 na kilo na nakalagay sa iba't ibang klase ng Chinese tea bags. Samantala, nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police ang mga suspect para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan ang isang panadero matapos barilin ng isang aktibong miyembro ng KAFGU sa Sentro Limaong, Zamboanga City. Nakilala ang biktima bilang si J.R. Navarro, 19 na taong gulang residente ng nasabing lugar. Samantala, nakilala ang suspect bilang si Joselito Manuel, 28 taong gulang na nakatalaga sa Limaong. Ayon kay Vitali Police OIC Station Commander, Police Captain Muhaliden Layugan, ang suspect ay pumunta sa bahay ng biktima at bigla itong binaril ng 2 beses. Love triangle ang motibo sa nasabing insidente. Stable naman ang kondisyon ng biktima habang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa malalim na investigasyon. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Matapos ang 15 taong basketball career ng tinaguriang Linsanity ng NBA na si Jerry Milin, ay magre-retiro na ito sa edad na 37 years old. Dito'y pinakita ni Lin ang career highlights niya sa larong kanyang pinakamamahal. Lin to the basket, reverse layup, he puts it in. What a play for Jeremy Lin. I know you will continue to inspire hope because that's who you are. 2012 nang makilala si Lin at tinawag na Linsanity dahil sa kabayanihan niya sa New York Knicks. Anya, bilang professional athlete, alam niyang isang araw ay kailangan niyang magretiro at talikuran ng larong basketball na isa sa mga pinakamahirap na desisyon niya sa buhay. At bilang undersized sa ligang NBA, isang karangalan anya na makatapat ang pinakamauhusay na manlalaro na akala niya ay imposible noong bata pa siya. Lin likes the open floor, spinning, puts it up and banks it in. Sensational play for Jeremy Lin. And the Spartan crowd on its feet again. Nagpasalamat din ito sa mga taong nagsakripisyo at naniwala sa kanyang talento. 2019 nang manalo ito ng kampyonato sa Toronto Raptors habang pinagpatuloy ang career sa Chinese Basketball Association hanggang lumipat sa Taiwanese Basketball League. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan na rin kami sa Spotify. Ako, si Michelle Giliam. Magandang hapon.